arkitekto at sa lahat ng mga karaniwang walang nakakaalaman. Ngayon po ay pinagdiiwang natin ang ikatlong linggo ng Advento. Ama, sa paglalakbay namin ngayon sa panahon ng Advento, muli natin sinisilyan ang tagbigan ng pag-asa at ang liwanag na nagdudulot ng kapayapaan. Maranasan nawa namin ang kagalakan sa pag-asa mula sa pagdating ng aming Panginoon. Kagalakan sa harap ng walang malasakit, kagalakan sa gitna ng pagdurusa, at kagalakan sa gitna ng aming mga pag-aalinlangan. Tumayo po ang mga. Halina ng Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagsama ng Espiritu Santo, naway sumainyo naman. Mga kapatid, it's God Every Sunday, a day of rejoicing and thanksgiving, upang maging marami tayo sa banal pag-aaral ng pagsasalamat. Suriin natin ang ating kalooban sa mga pagkakataon na nagkulat tayo sa pagmamahal sa Diyos, sa ating kapwa at maging sa ating mga sarili. Humingi tayo ng katawa. Hinahangin ko sa mga pagkailang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ang likas sa kanan, sa isip, sa salita, sa gawa, at sa
Kaya isasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga pangyayaring at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y nananalig sa Panginoon ang Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyayaring ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagbabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Manalangin tayo. Ama namin makapagyarihan, tumayo mo ang pananamig ng iyong sambayanan. Sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon namin mahal, pasabitin mo kami sa kagalakang ulot ng kanyang pagtulos, at pasinalin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong Panginoon. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasagalan hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Nasa puso ng propeta ang galak at pananabik sa pagkakabigyan ng magandang salita sa mga lukha at sulatan. Mga bihan at mga hilambo sa sinagoga ng Nazareth. Idahahayag ni Jesus na sisimulan niya ang kanyang misyon sa diwa ng kagalakan. Ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Pinupustos ako ng Panginoon ng kanyang Espiritu. Hinilang niya ako upang ang magandang balikan dalhin sa Maynila. Pagaluin ang sugat ng puso. Palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugod niya ako. Upang ibalik ang ngayon panahon na nagligtas ng Panginoon, yaong
Magbasa mula sa unang surat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, magdala kayong lagi, maging matagal sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyaw ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong magdahan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong mamapin ang anumang kahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at tulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway, lubusang kayong pagdalhin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway, panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong pagkatao. Ang Espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagkalito ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu na may kapal, nasa akin upang magdala ang maluma ng araw. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin, Ang pagkakalit ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa iya. At nangyari sa iyo ang lahat dahil sa totoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa iya. Nang subuhin ng mga Diyos sa Jerusalem ang iyang saserdote at Levita, upang itanong kung sino siya. Sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niya hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi ko. Tugon niya. Ikaw ba ang propeta hinihintay namin? Sumagot siya. Hindi ko. Sino ka kung gayoy? Tanong niya ulit. Sabi ko sa amin para masabi namin sa mga nagsubok sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan. Ako ang pinig ng isang sumisigaw sa inyo. Tuwirin ninyo ang daraan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi dito. Ang mga nagtanong ay suwag ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan. Bakit ka nagbibig niya? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni Elias na ang propeta. Sumagot siya. Ako'y nagbibigyan sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikinala. Siya ang susunod sa amin, sumaling hindi ako karapat-dapat pagkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapa. Ito'y nangyari sa Betania, sa ibayo ng Ilog Jordan, na
ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Kristo. Gaudete Sunday, a day of rejoicing and thanksgiving. Gaudete na, anniversary pa. 12 taon na. Isang dosena itlog kaya o isang dosena hopya o bokya. 12 meeting ng Israel, 12 apostol, 12 days of Christmas. 12 taong pagpapala ng Diyos, kaya naman po ang pinso ko para sa araw na ito, ang aking anibersaryo ngayon ito. All my 12th year of praise to the Lord said to me, go to Marathi and help build the convent and people too. May 4 na siklik ako, 3 manok na kanako, may 2 maingay na aso ng kapitbahay ko, at puno ng black. Kaya kung makakala ng matagad, kung bakit siya matati, at alam ko ninyo yun. O Diyos ko, pari ako. Pari ako na sinabi namin ang lalaki sa mundo, isa ako sa tinawag mo. Pari ako na sila high school pa lamang, pumasok na ako sa seminaryo. Iniwanan ko ang pamilya ko, kalaro ko, tahanan ko, dating mundo. Nakasanayan. Pari ako katulad ng mga alagaan na sumugal sa pagsunod sa iyo. Nagtanong, ano naman ang mapapala ko sa murang edad ko? Pinangkin mo na ako. Pari ako na akala ko kinuha mo na ang lahat ng kagayahan ko, pero ang paglit pa na ng pag-iwan at pagkawala ng lahat ng ito, ang ibigay mo ay paraiso. Paraiso na kahit wala ko man akong ibigay, binigyan mo na ako. Paraiso na hindi pa man ako nagmahal, minahal mo na ako. Paraiso dahil kahit ang bigas ng puso ko, tinatawag mo pa rin ako. Paraiso na kahit mawalan man ako, hindi mo ako hinayaang matalo. Kasi, pari ako. Pari ako na hiniram mo para sa tao at hindi gamitin ang tao para sa pagpapari ko. Panginoon, kung sakali mang hindi na ang isang bayanan ang inuna ko, pwede bang bisingin mo ako sa tuwing sarili ko lang ang laman ng bawat pag-ising at pagtulog ko. Alisin mo ako sa akala ko'y para sa iyo ang paglilingkod, yun pala ay para sa sarili ko. Alisin mo ako sa tuwing pinapakilala ko ang sarili ko at hindi na ikaw. Gisingin mo ako sa tuwing natutulog ang puso ko at nahihilig sa pagiging makasarili. Panginoon, o kaibutin mo, na sa tuwing dumadalaw ako sa mga may sakit, minsan nagre-reklamo kung kailan nagpapahinga sa kapatawagin, kung kailan naghihingalo sa kanini ng saklolo. Panginoon, salamat. Kasi hindi ko ako ang may sakit, at lalo hindi ko ako ang naghihingalo. Kaya tawagin mo ako sa tuwing ako'y nagre-reklamo. Panginoon, sa tuwing ang bigat na kalooban ng lingkod mo, may lalapit sa iyo, Father, pwede ko ba ako paglabas ng samanan ko? Na akala ng iba, wala rin akong dinadala. Pero salamat, Panginoon, dahil pinapaalala nila na hindi lang pala ako ang may pasanan. Mas masakit at mabalik pa pala ang kanilang pinagdadaanan. Pari ako, minamahal, pinapakinggan, sinusundan, pinapalapakan, hinahangaan. Ang sarap niyan.
Pare ako, pinag-uusapan, sinusulitan, hinuhusgahan, hinihintay na magkakali ang saklap niya. Kasi pare ko ako. Pero teka, kanino ba ang pagkakapari ko at kanino ako pag-aari? Saan ba ito matutumo? Kasi pare ako. Pare kita sa pagkakali pag-ulam ko, Panginoon, ikaw ang nagpupuno. Kaya sa puso ko, ikaw ay di kailanman maglalago kahit lubuho ang binubuong mundo. Kung ikaw naman ay hindi nasa sentro. Hindi ako kailanman biro kahit minsan, bigla niya ako nagtatago. Dahil sa takot na ikay maligo. Subalit, sa tahimik na paligid, na animoy walang nakikinig, ikaw lang at ako. Narinig ko na sinasabi mong, Father Arwin, ikaw ay mahalaga. Anak, mahal na mahal kita. Kasi pare ako, na nangako na magbago at magbabago. Kasi pare ako na manging maghinalo, ikaw pa rin ang sumasaklolo. Dahil tinawag mo ako, isuko mo ako muli sa kawan mo. Sabi mo, pakanin mo ang aking lupa. Huwag mo silang sasaktan. Huwag mo silang iiwan. Salamat, Panginoon, dahil sa kanyang nalakuan ang tunay na kaibigan. Na kahit sa kapipitan, sila'y nakipaglaban. Nakipagdigmaan, sila'y nanatiling at kaibigan. Kaya ngayon, Panginoon, narito ako. Gamitin mo ako upang makisatuparan ang magandang layunin mo sa mundo. Pare ako, katulad ni Zaccheo, bumaba ka niyan, dahil nais kong tuloy sa buhay at bahay mo. Katulad ni Zaccheo na maliit, pero matangkad dahil sa pagmamahal ng Diyos. Pare ako katulad ni Lazaro, lumabas at talagang dito siya at namamalaya. Kaya nga ngayong aming anibersaryo, ito rin ang aming sakot dalangin sa inyo at sa pagkakari ko. Kailan tayo na anumang naging dahilan ng ating pagkakalo, pagkabigo, at pagsuko. Pare ako katulad ni Pedro na isang nagkanulo, pero tinatawad. Pare ako dahil tinawag, pinagpala, at pinahal. 12, senior high na, kagaling na, magka-college at magkatapos, pero ibigudyat pa rin ng palibawang simula. Na sa bawat pagkatapos, nanangagulan na may bagong limanan, bagong parinlan. Kaya kung lahat at kayo kung lahat ay naging bahagi ng paglalakbay na ito. Alam ko malayo ang ating anak na rin, marami ang hamon at susuungin, daluyan at bagyo, pero lahat ng ito ay kakayanin basta kasama natin ang Diyos at mga taong totoo. Handa na po lumakot ang bangka ng Belen sa inyong harapan. At kung mapapansin niyo po yung Belen natin, bangka ang inilagay natin. Vision of the text, vision to people, vision to the nations. Handa na po siya lumakot. At ayaw ng Diyos na may malulunod. Alam ko, sagutin ko po sa Diyos kapag may isang nahulog sa bangka. Pero tandaan po natin ito, ang bawal ng bangka sa dalawang ilog. Sa simbahan, pamahalaan, at ibang-ibang sakay ng ating lipunan. Pamilya, at higit sa lahat sa Diyos, na siyang tumawag at tumihak sa aking bilang pari. Muli, noong Webes ay nagkaroon po ako ng pagkakataon na lumalo ng ordinasyon sa pagkadiakon. At isang bahagi po ng ordinasyon ng talagang
ka. Hindi lang dahil kinakailangan niya maging mababa. Hindi lang dahil kinakailangan niya nakakapagsalita, kundi ang kahulugan ng paglikha. Ikaw ay nakahandang maging tulay ng tao patungkol sa Diyos. Kaya ako ang aking panalangin, Panginoon, nakahanda po akong tapakan, nakahanda po akong lakaran, na kahit masaktan, basta't makarating na ang sangkainan papalapit sa iyong kawan. Mga kapatid, sa araw na ito, inaalala ko ang araw ng ordinasyon nung sinabi ng ating mahal na obispo, Luhang Pagalangarat Florentino Navarias. Sabi niya, sa pamilyang Isonsa, tandaan dito, si Father Arvin ay hindi na pag-aari. Pag-aari na siya ng simbahan. Mga kapatid, sa araw na ito naniniwala ako na itinakda ng Diyos simula pa lumikhain ang mundo. Kaya sa araw na ito, ang Diyos ang siyang nais ko maging sentro. Ang Diyos ang siyang tumawag, ang siyang nagbigay sa akin ng pagpapala ng banal na poder. Isa lang po ang hinihili ko. Ipagdasabi ko ako. Ipagdasabi ko ang lahat ng kami sa buong mundo. Panginoon, kami po yung gusto na papasalamat sa biyaya ng orasyon. Ano ang orasyon? Ang aking iyang pagkakalagap na huwag kayong maging dalilan at kayo ang tanging patutulungan. Sa Eucharistia, ipanalangin mo kami. Amen. Sama-sama po natin sa liwanag ng ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isa man ng Diyos, pagkailangan ng lahat, nagkakabahan siya ng Espiritu Santo, ipinanakit sa pagkain at kaligay, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus ng matay ni David, na nasa pinagkaroon ng mga iman, matay na itong araw na lumay na pag-ibig, umakyat sa langit, nalulog sa tangan ng Diyos ang mga kapagalihan sa lahat. Iyon ang magmulat ay dito at tutuho sa nabubuhay at maraming tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katoliko, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng hindi na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Buong pagtitiwala natin ilalagay sa dakilang Ama na mapuspos ng kagalakan at pag-asa habang nasasabi tayo sa nalalapit na pagdating ni Kristo na nalulubos natin. Panginoon, tulugan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Panginoon, tulugan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Para sa simbahan, buong kalakawan ng ipagtanggol, ang lahat sa lahat ng pagkakataon, ang bigla at kabanatan ng buhay ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, tulugan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Para sa mga inuno ng mga bansa, labanan ng mga lahat ng tunay na kalasan at paghamak sa tao, bumuo ng mga batas na magtatanggol sa mga maliliit sa lipunan, at gumawa ng mga hakbang upang makamit ang katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulugan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Para
Kristong iyong anak at aming Panginoon, magpakailanman. Amen. Manalangin kayo mga Panginoon, mapahali natin ay kailangan ng Diyos ang mga kapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon ang may karahay sa iyong mga kamay, sa kakayanan na larangan sa ating kapangabangan sa buong kasayan. Ang manalangin luminha, maihahagi ng Panginoon ang marapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtulog sa aming lahat. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Kailangan sa Diyos ng iyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Ang manalangin makapangyarihan, tuloy ang maraming na ikaw ay aming pasalamatan. Siya yung sinubok mo upang maluparan ng magandang balak para sa lahat. Hindi rin niya mabuhay ang nangyari upang makakisamahan niya kami ng harapan. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang makakapot niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantaran na ulit pagdating, ang
din nagsisangit na papuri sa iyo na walang bumpay sa kanalikan. Kami nagpupuri sa iyong kadakilaan. Alalahanin muli ng mga kapatid naming nahinay na may pag-asa sila ay muling mabubuhay kaya hindi na lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo paginapain kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mga Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaysa ng mga apostol ni San Jose, San Antonio ng Padua, Santa Lucia at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang gawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama tayong manalangin sa Ama sa pananalangin sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananamikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan at sanglibutan. Mapalad namin ang ayahan sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako dapat magpapatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita ang pinagalitan. Act of spiritual communion. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naliliyan sa banal na sakramento. Minamahal kita na higit sa lahat, at ninanais ko na ikaw ay kalapit sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi matatanggap sa paraang sakramental, pumalit ko naman naman sa aking gusto sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw ay nalilito at buong gusto ako na ipag-isa sa iyo. Huwag mong panipulutan ako'y mapaniwalay sa iyo. Amen. Ang katawan at dugo ni Kristo. Amen.
Itinataas namin ang mga naglubuska, mapagkalawang niya ang mabuting kalusugan. Binati mo rin ang mga kumakalinang sa kanila. Pagpapin mo na kapayapaan walang hanggan ang mga kumalingan. Pagkalawang kami ang higaya na magtulong-tulong tungkol sa iyong ng lahat. Pukaw mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Pinigil namin ito sa pamamagitan ng Kristo. Nalapupuhay ang kaganahin kasama at ang Espiritu Santo. Isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumulog kami sa iyong patnubay, mahal na ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagalaw kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhangin at pinagpalang dalhin. Amen. Mahal na dalhin ang pagpagaling sa may sakit. Ipanalangin namin. San Rafael at Angel. Ipanalangin namin. San Roque. Ipanalangin namin. San Lorenzo Luis. Ipanalangin namin. San Pedro Lagson. Ipanalangin namin. San Antonio ng Padua. Ipanalangin namin. Santa Lucia. Ipanalangin namin. San Agustin. Ipanalangin namin. Manalangin tayo. Ama namin sa pagmamahal, ang pinagsulman namin ngayon sa iyong pagpapatawad ng mga kasalanan ay pagpagdapan ng mga kami maghihanda para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak. Na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagkatapos po ng mananalisa, ang lahat ko'y inahayaan na makisala po sa ating simpleng pagsasalo-salo at hapunan. Muli po, maraming salamat sa inyong pagdating at pakikisa sa aking pagpapasalamat sa inyong dalawang aking anibersaryo na dulot ng pagpapala at biyaya ng Diyos sa bukasyon ng pagbabalik sa lahat ng ating bukasyon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Gawin pagkalagin kayo ng mga pagaling ng Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos po ang aming banal na pagkalimang, kumain kayo ng dahil at kapayapaan at magdulot ng kagalakan sa sanlibutan. Salamat sa Diyos. Magpapapicture tayo. Ganun po kayo